Hindi na bago sa ating pandinig ang mga katagang First Love Never Dies. Ako si Bria, isang accountant sa isang maimpluwensyang kumpanya na hindi ko na po babanggitin. Unang tumibok ang aking puso para kay James na schoolmate ko nung ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Crush na crush ko siya noon, Miss Kat, to the point na pasimple akong dumadaan sa engineering department makita lamang siya. Sa sobrang dedicated ko, abay pinaunlakan ni Lord ang aking hiling. Si James pang unang lumapit sa akin upang ligawan ako. Naging kami naman ngunit hindi rin yun nagtagal at naghiwalay rin kami ng magkahiwalay ang kanyang mga magulang at nag-transfer siya sa ibang bansa. Pinili niyang iwanan ang lahat ng masasamang alaala at kasabay nun, binitawan niya rin ang aming relasyon. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Sa katunayan, ang hiling ko pa nga ay maging maayos ang kalagayan ni James at ng kanyang pamilya. Nagtapos ako, nakapasa sa board exam, nagkaroon ng asawa, at biniyayaan ng isang matalino at malambing na anak. Hindi man ako pinalad sa aming relasyon ng aking asawa dahil pinili naming maghiwalay. Nakakaya ko namang itaguyod ang aming buhay. Ngunit, hindi ko inaasahang pagkatapos ng ilang taon, posible pa rin palang muling tumibok ang ating puso para sa taong minsan na nating minahal. Ito po ang aking kwento kung paanong nagtuos uli ang landas namin ni James pagkatapos ng 10 taong pagkakahiwalay. Anak, sigurado ka bang wala na tayong nakalimutan? Tingnan-tingnan mo na ang mga gamit mo habang bukas pa ang gate ng camp at pwede pang lumabas. Natigil si Miko sa paglalaro ng kanyang soccer ball saka nababaling sa kanyang ina na patuloy pa ring hinahalughog ang kanilang mga gamit. Wala na po ako nakalimutan, Mama. Ay, ang vitamins niyo po, nadala niyo po ba? Napangiti naman si Bria at natigil sa paghahalughog ng kanilang mga gamit. Ikaw pa ngang naglagay sa bag natin, di ba? Kasi natatakot kang baka makalimutan ko. Napangiti si Miko saka lumapit sa kanyang ina. Si Miko ay 6 na taong gulang. Nasa isang malaking campsite sila ngayon kasamang kanyang ina dahil sumali sila sa isang summer camp na gaganapin sa loob ng 1 linggo. Ngayon ang arrival ng mga participants, kaya naman todo set up ang lahat ng kanilang mga tent. Thank you po sa pagpayag na sumali tayo dito, Mama. Niyakap na lamang ni Bria ang kanyang anak. Kumpara naman sa ikasasaya ni Miko, handa siyang gawin ng lahat at magpaalam sa kanyang boss kahit na nagiging dragon ito minsan at nagbubuga ng apoy sa kanya. Bumabawi lang naman si Mama sa'yo kasi minsan hindi ko na itutuon ng buong atensyon ko sa'yo dahil sa trabaho ko sa kumpanya. Umiling lamang si Miko saka masayang tumayo sa harapan ng kanyang ina. Hawak niya pa rin ang paborito niyang soccer ball. Naintindihan ko naman po, Mama. Nagtatrabaho po kayo para sa ating dalawa. Kaya dapat, ngayon pong naka-leave kayo, sulitin po natin ang 1 linggo dito sa camp at mag-enjoy po tayo. Tumango si Bria bilang pagsang-ayon sa kanyang anak. Muli naman silang bumalik sa pag-aayos ng kanilang mga gamit hanggang sa tinawag na ang lahat upang magtipon sa field. Napalingon si Bria sa paligid at pansin niyang maraming pamilyang kumpleto. Palihim niyang tinitigan ang kanyang anak sa pag-aalalang baka nakakaapekto yon kay Miko. Ngunit excitement lamang ang nakita ni Bria sa mukha ng kanyang anak. Bilang opening, ang ating first activity ay isang treasure hunt. May mga nakatagong treasure sa buong campsite. Simple lamang ang mechanics ng laro. Maghanap ng mga treasures at ang may pinakamaraming may uuwi ang siyang panalo. Pero may twist tayo. Biglang ipinakita sa screen ang 3 uri ng treasure box. May mga puntos ang bawat isa. Ang kulay brown na may box ay mayroong 10 points. Ang kulay silver na treasure box ay may 30 points. At ang golden treasure box ay mayroong 80 points. Mama, kailangan nating makakuha ng mga golden treasure box. Bulong ni Miko sa kanyang ina. Marahang natawa na lamang si Bria. May nature talaga si Miko na palaging gustong manalo. Lahat ng challenge na ibinibigay sa bata, mapa sa school man o sa mga paborito nitong sports, ginagawa ni Mikong lahat para manalo. Meron kayong 2 oras para maghanap. Pwede kayong bumalik ng maaga kung gusto nyo.
Maaari lamang kayong pumunta sa mga lugar na nasasakop ng campsite. Hindi kayo pwedeng lumagpas sa mga puting flags na nakapalibot sa paligid ng camps. Okay, campers! Simula na ang treasure hunting! Agad namang nagtungo si Miko at Bria upang maghanap ng mga treasure. Naging maganda ang kanilang simula. Bawat treasure box na makita nila, maliit man ang puntos o malaki ay kinukuha nila. Gayunpaman, wala pa rin nakakahanap ng isang golden treasure box. Nakuha ko na, Mama! Natawa si Bria habang pinapanood si Miko na hawak ang silver na treasure box na inakyat pa nito sa isang puno. Pumalakpak naman si Bria sa kamasayang tumalon-talon para sa kanyang anak. Bumaba ka na, anak. Sasaluhin ka ni Mama. Napangiti naman si Miko saka nagsimulang bumaba sa puno. Nang wala na siyang maapakan pababa, nagpasalo si Miko sa kanyang ina. Ngunit nawala sa balanse si Bria kaya naman bumagsak sila sa mga tuyong dahon. Nagtawanan na lamang ang mag-ina, ngunit isang kamay ang biglang nag-offer kay Bria ng tulong. Inabot naman yun ni Bria sa kanapatayo. Maraming salamat. Ngunit nang itoon niya ang kanyang tingin sa lalaking kanyang kaharap, natigilan si Bria at hindi na nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. Bria? Is that really you? Napalunok na lamang si Bria ng laway sa kapilit ng umiti. James, long time no see. Nandito ka pa rin pala sa camp? Natauhan si Bria nang maalala niyang isang family camping ang kanilang dinaluhan. Kaya naman agad siyang napalingon sa paligid upang hanapin ang pamilya ni James. Gayunpaman, isang cute na batang babae lamang na halos kaedad lang rin ni Miko ang nakita ni Bria. Andito ako kasama ng anak ko. This is Ellie. Ellie, siya naman ang tita Bria mo. Mag-hi ka sa kanya. Hello po, Tita Bria. Nakangiting saad ni Ellie habang tulala lamang siya kay Bria dahil sa ganda nito. Napaupo naman si Bria upang makapantay si Ellie. Napangiti na lamang siya dahil kamukhang-kamukha ni James ang bata. Para itong batang James na nilagyan lamang ng mahabang buhok. Nice meeting you, Ellie. Ang cute-cute mo namang bata. Ito naman ang anak ko, si Miko. Agad namang naglahong ngiti ni James nang ipakilala ni Bria si Miko na matalim ang titig sa kanya. Napatingin ang binata sa paligid, ngunit wala naman siyang makita na ibang lalaki na kasama ni Bria. Kayo lang ang nag-attend? Nasaan ang papa ni Miko? Natawa naman si Bria at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Matagal na kaming hiwalay. Kami lang ng anak ko nandito. Ikaw, nasaan ang mama ni Ellie? Napangiti naman si James matapos marinig ang sinabi ni Bria. Matagal nang yumaong asawa ko. Tumango na lamang si Bria sa kamalungkot ng ngumiti. Condolence, pasensya na sa pagtatanong. Ngumiti lamang si James saka napailing. Nagpatuloy lamang sa pag-uusap ang dalawa, habang ang kanilang mga anak ay matalim na nakatitig sa isa't isa. Unang tingin pa lang ni Ellie at Miko sa isa't isa, hindi na naging maganda ang impresyon nila. Umiwas na lamang sila ng tingin sa isa't isa. Ngunit parehong nanlaki ang mga mata nila nang makita nila ang isang golden treasure sa loob ng nakatumpok na mga dahon. Mukhang nasirang pagkakatago rito dahil sa pagkakatumba nila Miko at Bria kanina. Akin yan! Inis sa sigaw ni Ellie sa kapilit na inago kay Miko ang hawak nitong golden treasure box. Kami ng mama ko nakakita dito! Katwira naman ni Miko at hindi nagpatalo sa pakikipag-agawan kay Ellie. Agad namang nataranta ang kanilang mga magulang dahil sa pag-aaway ng dalawa. Ipinaglayo nila ang mga bata at si Ellie ang matagumpay na nakahawak sa treasure box. Balik mo yan dito! Amin yan! Mahigpit na niyakap lamang ni Ellie ang treasure box. Ellie! Saad ng kanyang ama dahilan upang maging malungkot ang bata. Miko, ibigay mo na lang kay Ellie. Pwede ba? Hindi ba masama ang pagdadamot, anak? Pero mama, tayo pong nakahanap dun. Ako rin pong unang nakakuha. Hindi po siya. Halika na anak. Maghanap na lang tayo ng isa pang golden treasure. James, muna na kami ha. Taranta namang umalis si Bria habang pilit na hinihilang kanyang anak.
Pipigilan pa sana sila ni James upang ibalik ang treasure box kay Miko, ngunit nakalayo na sila at hindi na nagawa pang pigilan ni James. Nang makalayo ng mag-ina, binitawan ni Bria si Miko at agad naman itong naging busangot. Naupo lamang ito sa damuhan at ayaw nang magpatuloy sa paglalakad. Ako nakahanap nun, Mama! Muling pagdidiin ni Miko. Napahinga naman ng malalim si Bria bago niya nilapitan ang kanyang anak. Miko, hindi ba't pumunta tayo dito para mag-enjoy at hindi para maghanap ng kaaway? Hindi mo ba nakita kanina na wala silang dalang treasure box? Napalingon naman si Miko sa dala nilang bag na naglalaman ng maraming treasure box. Kapag nakuha kasi natin yun, Mama, siguradong tayo nang mananalo. Malungkot na saad ni Miko. Napabuntong hininga si Bria sa kamarahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Unang activity pa lang naman, anak. Marami pang naghihintay na activities. Kaya let it go, okay? Kung mubusangot ka buong araw, hindi natin may enjoy itong camp. Andito tayo para mag-enjoy. Tumango si Miko sa kamarahang ngumiti. Sorry, Mama, saad niya. Hinalikan na lamang ni Bria si Miko sa noo, bago sila nagpatuloy sa paghahanap ng mga treasure box. Sa kasamaang palad, wala na silang nakita pang golden treasure box, ngunit si Miko at Bria naman ang nakakuha ng pinakamalaking puntos. Yun nga lang, nagkaroon ng tie at ang kasama nila sa pwesto ay sina James at Ellie. Matalim ang titigan la Ellie at Miko sa isa't isa. Hindi na nagkaroon ng tiebreaker at nadeklara ang parehong team bilang first placer. Nang buksan nila ang mga treasure box na kanilang mga nakuha, ang laman ng mga ito ay halos mga food and medicine supplies na magagamit sa camping. Kasalukuyan namang niluluto nila Bria at Miko ang ilang mga pagkaing nakuha nila sa mga treasure box. Galit ka pa rin ba kay Ellie? Bumusangot naman si Miko at hindi na sumagot sa kanyang ina. Ilang sandali pa, naagaw ng ingay ng mga tuyong dahon ng atensyon ng mag-ina. Bumungad naman sa kanila si James na may dalang adobong manok at ilang mga chocolates. Kasama to sa mga naging laman ng golden treasure box. Ako nagluto nitong adobo. Pasensya na, Miko. Sana hindi ka nagtanim ng galit kay Ellie. Bumusangot lamang uli si Miko. Napailing naman si Bria at natawa. Saka tinanggap ang adobong manok, pati na rin ang mga chocolate. Paano mo nahanap tong tent namin? Itinuro naman ni James ang kulay pink na tent na hindi kalayuan sa kanila. Doon ang tent namin ni Ellie. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang pumunta doon. Tumango si Bria. Salamat nga pala dito sa adobong manok at sa chocolates. Sandali, ililipat ko lang to ng lalagyan. Agad na naglakad papasok si Bria at naiwan naman sina Miko at James. Nilapitan ni James si Miko upang makausap ito. Mahilig ka bang maglaro ng soccer? Opo, tipid na sagot ni Miko. Gusto mo bang maglaro tayo mamaya? Favorite sports ko rin ang soccer. Nung college ako, naglalaro rin ako ng soccer. Ako ang captain ng team namin. Naagaw naman ni James ang atensyon ni Miko dahil sa kanyang sinabi. Sige po, tipid na sagot ng bata bago papasok sa kanilang tent. Sakto namang lumabas si Bria at takang napalingon kay Miko. Inambot niya ang lalagyan kay James. Salamat, James. Hindi agad na umalis si James. Nakatayo lamang ito sa harapan ni Bria at tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. Matyaga naman siyang hinintay ni Bria. Bria, hindi ka naman siguro galit sa akin, right? Dahil sa ginawa ko nun? Napangiti na lamang si Bria. Ang tinutukoy mo ba yung pakikipaghiwalay sa akin? O wala na yun, James. Tsaka kahit naman nun, hindi ako nagtanim ng galit. Alam kong hindi madaling sitwasyon mo ng mga panahong yun. Napahinga naman ng maluwag si James dahil sa kanyang narinig. Still, I'm sorry. Sorry sa nagawa ko nun. Tumango na lamang si Bria at ngumiti. Tulad ng sabi ko, wala yun. Huwag ka nang mag-overthink. Malawak na napangiti naman si James at napayuko pa. Sige. Babalik na ako sa tent namin. Nang makaalis si James, napabalikwas siya nang makitang nasa likod lamang pala niya si Miko. Busangot itong nakatitig sa kanya at tila sinusuri siya.
Mama, sino po ba talaga si Tito James? Ex-boyfriend ko, anak. Pero matagal na panahon na yon. College pa si Mama nung mga panahong yon. Ganon din si Tito James mo. Naningkit lamang ang mga mata ni Miko ngunit hindi na nagtangkapang dugtungan ang usapan. Sa halip, hinanda na lamang nila ang mga pagkain nang makapananghalian na sila upang makabalik na sa field. Ang susunod na activity, walang iba kundi palarong Pinoy! Napatitig ang lahat sa mga obstacles na nasa kanilang paligid na binubuo rin ng iba't ibang mga palarong Pinoy. Nagpatuloy naman ang host sa pagpapaliwanag hanggang sa ang lahat ay nahati na sa 3 team na binubuo ng 5 adult at 5 bata. Nasa magkaibang team sina James at Ellie. Kaya naman desidido na si Miko na ito na ang pagkakataon upang bumawi kay Ellie. Inayos niya ang suot niyang sweater saka sinenyasan si Ellie na dudurugin niya ito sa palarong ito. Dumila naman si Ellie saka nagtago sa likod ng kanyang ama. Tulad ng inasahan, ang team na kinabibilangan nila Miko at Priya ang nangunguna. Ngunit nang parehong makaabot sa sack race sina Ellie at Miko, sa kalagitnaan ng pagtalon-talon ay natumba si Ellie. Napalingon si Miko sa kanya, ngunit agad itong umiwas ng tingin at napapikit. Nang biglang umiyak si Ellie, napalingon uli si Miko at doon ay nakita niya ang sugat sa tuhod nito. Inis na napabuntong hininga si Miko saka umalis sa kanyang sako upang balikan si Ellie at tulungan itong tumayo. Ang iyakin mo naman! Singal niya habang tinutulungan si Ellie. Sabay namang nakarating sina Ellie at Kian sa finish line. Ngunit dahil nauna ang kabilang team, sila ang nanalo at second at third lamang ang team nila Miko at Ellie. Kasalukuyan silang nasa tent nila James habang nililinisan ni Bria ang sugat ni Ellie. Samantalang si James naman ay nilibang si Miko sa pakikipaglaro ng soccer sa kanya. Huwag mong papansinin ang sinabi ni Miko. Si Miko kasi lumaking matapang dahil maaga kaming naghiwalay ng papa niya. Kaya minsan nagsusungit siya. Pero ang totoo, nag-aalala lang siya. Ganyan din siya sa akin. Habang nakikinig si Ellie kay Bria, ay nakatitig lamang siya ng mabuti sa mukha ni Bria. Dahil doon ay bahagyang nailang ang dalaga. May dumi ba sa mukha ko, Ellie? Umiling si Ellie sa kamarahang yumuko. Buti pa po si Miko, may mama siya. Ako po, hindi ko nakilalang mama ko dahil namatay siya nung pinanganak ako. Napaawang naman ang bibig ni Bria matapos malaman. Alam niyang patay na ang ina ni Ellie, ngunit hindi niya inaasahang sa ganong paraan nangyaring trahedyang yon. I'm sure naman binabantayan kayo ng mama mo, Ellie. Tsaka blessing ka sa mama at sa papa mo. Special ka sa kanila at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo tulad ng papa mo. Yan ang lagi mong tatandaan, okay? Tumango si Ellie at ngumiti. Niyakap niya si Bria dahilan upang magulat ang dalaga. Ngunit napangiti lamang ito at niyakap lang din pabalik si Ellie. Sa hindi kalayuan, nakita naman ni Miko ang pagyayakapan ni Ellie at ng kanyang ina. Bahagya siyang bumusangot at umiwas lamang ng tingin. May problema ba, Miko? Wala po. Sagot ni Miko kay James sa kamuling sinipa ang soccer ball. Naganap pa ang ilang mga activities para sa kanilang unang araw sa camp. Pagsapit ng gabi, maagang nagpahinga ang lahat upang maghanda para sa mga magiging activity nila bukas. Dumating sina Ellie at James sa tent nila Bria na may dalang mga hotdog at mga marshmallow at inayang mag-ina dahil mas masaya raw kung mas maraming kasama. Tita Bria, sabi ni Papa magaling ka raw mag-gitara. Sabi niya pilitin daw po kitang kumanta. Napalingon naman si Bria kay James saka natawa na lamang dahil sa pag-iwas nito ng tingin at pagbaling kay Ellie. Masyado ka namang honest, anak. Nilaglag mo na ako sa sobrang honest mo. Mas lalong natawa si Bria dahil sa inosenteng si Ellie. Miko anak, pwede mo bang kunin ang gitara ni Mama? Excited namang tumakbo si Miko saka inabot kay Bria ang dala nitong gitara. Tumutugtog ka pa rin pala, Bria. Oo naman. Hanggang ngayon, ito pa rin ang hobby ko pagkatapos ng trabaho. Di ba anak? Tumango si Miko. Lagi po ako nakakatulog pag tinutugtugan ni Mama. Napangiti si James sa sinabi ni Miko. Ako rin.
Palagi rin akong nakakatulog noon sa tuwing kinakantahan ako ng mama mo. Nagtama naman ang mga tingin nila ni Bria at James. Naramdaman ni Bria ang biglaang pagbilis ng tibok na kanyang puso. Muling nanumbalik sa kanya mga masasayang pagkakataon nila ni James noon. Mga panahon na akala nila sila na talagang para sa isa't isa at magsasama na sila hanggang dulo. Nang matauhan si Bria sa malalim niyang pag-iisip, agad niyang iniba ang usapan. Anong gusto niyong kanta? Napatingin naman ang tatlo sa isa't isa. Kahit ano po, Tita Bria. Nakangiting saad ni Ellie. Tumango naman si Ellie saka nagsimulang itugtog ang kantang A Thousand Years ni Christina Perri. Habang nakikinig sa magandang boses ni Bria, nakangiti lamang ang lahat at para bang unti-unti ring nawawala ang lahat ng kanilang pagod mula sa mga camp activity. Pagkatapos kumanta ni Bria, parehong nakatulog na sina Ellie at Miko. Inilipat ni Bria si Miko sa loob ng kanilang tulugan, habang si James naman ay karga-karga si Ellie sa kanyang bisig at handa nang bumalik sa kanilang tent. Salamat sa paggamot sa sugat ni Ellie kanina. Salamat din sa pagpayag na sumabay sa amin ngayong gabi. Tumango si Bria at ngumiti na lamang. Gumugulo pa rin sa kanyang isip ang kanyang nararamdaman para kay James kanina. Bria, tingin mo ba may chance pa rin? Chance na ano? Napalunok naman ng laway si Bria at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si James naman ay nag-aalinlangan pa rin. Chance na makabawi tayo sa susunod na game bukas. Napaiwas ang tingin si James saka napapikit na lamang dahil sa hindi niya magawang sabihin ang kanyang totoong nais. Napangiti naman si Bria. Oo naman, depende sa kung anong activity. Pero hindi naman importante kung mananalo o matatalo tayo. Ang mahalaga, mag-enjoy ang mga anak natin. Sige James, mauna na ako sa loob. Dinadalaw na rin kasi ako ng antok. Tumango si James at hindi na makapagsalita. Pinanood niya na lamang si Bria na maglakad papasok sa kanilang tent. Papa, kailan mo ba kayang aminin? Natawa si James nang muling bumukas sa mga mata ni Ellie. Nakikinig ka pala, anak? Opo, alam ko naman na may gusto pa rin po kayo kay Tita Bria. Kitang-kita po sa mukha niyo nung nakita natin sila sa treasure hunting. Napangiti na lamang si James saka hinalikan si Ellie sa noo. Matulog ka na, anak. Maaga pa tayo bukas. Good night po, Papa. Saad ni Ellie bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Good night, Ellie. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang almusal ay agad na isinagawa ang kanilang unang activity. Ang naturang activity ay talagang nakakapagod dahil kailangan nilang magtungo sa 10 station na nakakalat sa buong camping site upang tapusin ang mga challenges na nakaabang doon. Mama, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang napalapit si Miko sa kanyang ina na hingal na at napaupo na lamang sa mga tuyong dahon. Marahang tumawa lamang si Bria. Hindi ko alam na ganito pala ka-intense tong summer camp na to. Kaya naman pala may pa-medical bago makasali. Mama, bumalik na lang po tayo sa tent. Mukhang hindi niyo po kakayanin. Umiling lamang si Bria sa kanapahawak sa kamay ng kanyang anak. Nadala naman natin ang vitamins ko. Kayang-kaya ko to, anak. Hindi lang talaga ako sanay sa mga ganitong activities. Alam mo namang palaging nasa computer lang ako. Napangiti si Miko at naupo na lamang sa tabi ng kanyang ina. Mama, magpahinga na lang muna tayo. Hindi naman to paunahan. Tumango si Bria at napaakbay na lamang sa kanyang anak. Nang bigla namang mapadaan sina James at Ellie. Nakasakay si Ellie sa balikat ng kanyang ama. Ngunit nang makita nila si Bria at Mikoy, natigil sila sa paglalakad. May problema ba? Umiling si Bria kay James. Wala, nagpapahinga lang kami dahil napagod ako. Hindi talaga ako makasabay pagdating sa mga ganitong activities. Maingat na binaba ni James si Ellie. Samahan na namin kayo dito. Taranta namang kumilo si Bria. Hindi na kailangan. Tara na, nakapagpahinga na rin naman ako. Akmang pipigilan pa sana ni Miko ang kanyang ina, ngunit agad namang nagpanik ang lahat nang matapilok si Bria at bumagsak sa lupa.
Mama, okay lang po ba kayo? Umupo po muna kayo. Natawa lamang si Bria sa nag-aalalang si Miko. Okay lang ako, anak. Sinubukan ni Bria na tumayo, ngunit napangiwi lamang siya sa sakit nang mapagtantong nagkaroon ng minor injury sa kanyang paa. Buti na lamang at nasalo siya ni James, kaya hindi siya muling bumagsak. Magtungo na lang tayo sa tent nyo. Hindi mo na kayang magpatuloy. Napabuntong hininga si Bria sa kamuling tumitig sa kanyang anak. Pasensya na, Miko. Mama, mas importante po kayo. Sagot naman ni Miko. Napahiyaw naman si Bria nang bigla na lamang siyang kargahin ni James sa bridal style. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatitig na lamang kay James. In-expect mo bang hayaan kitang maglakad na ganito ang kalagayan mo? Napaiwas na lamang ng tingin si Bria at hinayaan na si James na kargahin siya pabalik sa kanilang tent. May mga paramedics ng summer camp na umattend sa kanila. Ngunit dahil sa injury ni Bria ay hindi sila maaaring sumali sa mga activities para sa araw na yon. Hindi pa naman ako lumpo. Kaya ko pang magluto. Hindi naman pinansin ni James si Bria kaya naman natawa na lamang ang dalaga. Ang kulit mo pa rin talaga hanggang ngayon, no? Ikaw ang makulit. Alam mong hindi mo na kaya, pinilit mo pa rin magpatuloy sa activity. Tapos ngayon gusto mo pang magluto kahit na ganyan na kalagayan mo. Tinuro naman ni James ang paa ni Bria na ngayon ay nakabandage. Napailing lamang si Bria. Tinitigan naman ni James si Bria. Sa kapilyong ngumiti. Magkwento ka na lang habang nagluluto ako para hindi ako mabore. Napaisip naman si Bria ng magandang maikukwento. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nauna nang magtanong si James. Gaano katagal na kayong hiwalay ng papa ni Miko? 5 taon na rin. May bago na siyang pamilya ngayon. Napalingon si James kay Bria dahil sa sinabi nito. Si Bria naman ay natawa dahil sa reaksyon ni James. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong ni James. Tumango naman si Bria. Oo, pero maayos naman kaming naghiwalay. Hindi lang talaga kami tugma para sa isa't isa. At huli na naming na-realize yun. Hindi niya pa rin naman pinababayaan si Miko. Yun nga lang, syempre may sama ng loob ang bata sa kanya. Lalo na pag nakikita niyang kasama ng papa niyang bago nitong pamilya. Kaya sinubukan kong punan ng pagiging ina at ama kay Miko. Ayokong maramdaman niya na iniwan kami dahil hindi kami kamahal-mahal. Hindi naman agad na nakasagot si James, ngunit bakas ang lungkot sa mukha nito. Ang lungkot, 'di ba? Ikaw? Anong nangyari sa'yo pagkatapos nating maghiwalay 10 years ago? Malungkot nang ngumiti si James. Hindi na nagkabalikan ng parents ko. Naghiwalay talaga sila. Sobrang lakas ng epekto kay mama kaya hindi na ako nakauwi dahil kailangan niya ng sandalan. Doon na ako nag-aral, nagtapos. Doon na rin ako nagkapamilya. Pero umuwi ako ng Pilipinas nang ipanganak si Ellie. Nabanggit sa akin ni Ellie yung nangyari sa mama niya. I hope hindi sinisisi ng batang sarili niya dahil sa pagkawala ng kanyang mama. Umiling si James at ngumiti. Sinisikap kong hindi niya maisip yon. Mahal na mahal siya ng mama niya nun. Alam ko na masaya siyang binabantayan ng mama niya. Saan man mapunta si Ellie. Inabot ni James kay Bria ang isang mangkok ng soup na luto niya. Naupo naman silang magkaharap. Kumain ka na muna. Tapos lalabas tayo para naman hindi ka nakamukmuk lang dito sa loob ng tent. Masyadong mainit dito. Ngumiti naman si Bria saka nagsimulang kumain. Tahimik naman siyang pinapanood ni James hanggang sa hindi na ito nakapagpigil para magbigay ng komento. Naalala ko dati nung tayo pa. Sa sobrang busy na mga schedule natin. Tuwing lunch na lang tayo nagkakasama. Napangiti naman si Bria matapos maalala ang kanilang mga masasayang araw. Siguro talagang maling-mali lang talaga na naging magnobyong isang accountancy at engineering student. Natawa na lamang sila matapos magbiro ni James. Wala naman akong pinagsisisihan sa naging relasyon natin. Kung meron man, yun na yung pakikipaghiwalay ko. Napatitig si Bria kay James dahil sa sinabi nito. Napahinga siya ng malalim sa kanapangiti. May rason kung bakit nangyayaring lahat, James. Tsaka tulad nga ng sabi ko sa'yo, wala akong sama ng loob na pinangahawakan dahil doon.
kasi maayos ka namang nagpaalam. Alam kong wala akong may dudulot na mabuti sa mga pagkakataong yun. Baka nga mas madagdagan ko lang mga sakit ng ulo mo. Napailing si James bilang hindi pagsang-ayon sa sinabi ni Bria. Bumaling na lamang siya sa dalaga at sa kinakain nito. Kumain ka na dyan. Kailangan mong bumawi ng lakas dahil sa pagod ng katawan mo. Napangiti naman si Bria sa kamuling sumubo ng kanyang soup. Samantala, sa labas naman ng tent, magkaharap sina Miko at Ellie at matatalim ang titigan sa isa't isa. Para sasabihin ko sa'yo, ayoko ng bagong papa. Lalo na kung magiging kapatid kita. Mariing saad ni Miko. Tinaasan naman ni Ellie ng kilay si Miko. Mas lalo namang ayaw ko sa'yo, no? Pero ano namang magagawa mo kung magkagusto sila sa isa't isa? Pipigilan mo bang mama mo na maging masaya? Mas lalong kumunot ang noon ni Miko. Masaya naman kami ni mama kahit na kaming dalawa lang. Tsaka, alam ko namang gusto mo lang agawin ng mama ko eh. Napaawang ang bibig ni Ellie dahil sa sinabi ni Miko. Hindi naman siya makaisip ng magandang alibay dahil totoo namang napalapit na ang loob niya kay Bria. Oh, bakit di ka makasagot? Tanong ni Miko. Ano naman? Ang pangit talaga ng ugali mo, Miko. Inis na saad ni Ellie. Sakto namang lumabas sina Bria at James sa tent at naabutan ng face-off ng kanilang mga anak. Nang makita ni Bria ang sitwasyon, napabuntong hininga siya at ipinag-cruise ang kanyang mga kamay. Nag-aaway na naman ba kayo? Napaiwas lamang ng tingin sa isa't isa sina Ellie at Miko. Basta, ayoko magkaroon ka ng bagong boyfriend, Mama. Matapos sabihin ni Miko mga salitang yon, dali-dali siyang tumakbo paalis sa kanilang tent. Akmang habulin pa sana ni Bria ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni James. Hayaan mo na muna siya. Nadadala pa ng emosyon si Miko ngayon. Hindi naman siya mapapano dahil may mga bantay. Napayuko naman si Bria at napabuntong hininga na lamang. Si Ellie naman ay biglang naiyak. Sorry po, Tita Bria. Umiiyak na saad ni Ellie. Hinawakan lamang ni Bria ang ulo ni Ellie sa ngumiti. Hindi mo kailangang mag-sorry, Ellie. Susundan ko si Miko. Kakausapin ko na rin. Napatitig si Bria kay James sa kamalungkot na napangiti. Tumango lamang si James bago ito umalis upang hanapin si Miko. Hindi naman siya nahirapang hanapin ng bata at nadatnan niya itong nagmumukmok sa likod ng isang malaking puno. Miko, pwede ba kitang makausap? Hindi sumagot si Miko. Ngunit hindi rin naman ito umalis. Kaya tinanggap na lamang ni James ang response na yon bilang pagpapaunlak sa kanyang request. Naupo si James sa tabi ni Miko, saka napatitig sa magandang view na nasa kanilang harapan. Alam kong protective ka lang sa mama mo dahil sa mga nangyari sa kanya. Tama ba ako? Tumango si Miko at napayuko. Ayoko nang makita uling umiiyak si mama tulad ng dati. Napabuntong hininga si James saka napangiti. Alam nating hindi deserve ng mama mong nangyari sa kanila ng papa mo. Pati ikaw. Naipit ka sa nangyaring paghihiwalay nila. Pero alam mo, Miko, parte naman ng pagmamahal ang sakit. Hindi lamang puro saya ang buhay. Kailangan lang nating piliin kung sino ang mga taong makakasama natin sa parehong saya at lungkot. Ay, gusto ka ba talaga sa mama ko? Tanong ni Miko. Ngumiti si James at tumango. Oh, pero tulad mo, natatakot din ako na baka hindi mag-work dahil sa mga sitwasyon namin. Na baka magkamali uli ako at masaktan ko na naman si Bria. Minsan ko na kasing nagawa yun. Pero kung tatanungin mo ako, talagang gusto ko pa rin ang mama mo. Hindi ko nga lang maamin. Taorpe ka rin pala, Tito James. Mahinang bulong ni Miko. Natawa naman si James sa kamarahang ginulong buhok ni Miko. Talaga ba? Ikaw ba? May crush ka na at nagawa mong umamin? Napangat naman ang tingin si Miko upang sumagot. Opo, pero hindi po ako crush niya, kaya na-reject ako. Mas lalong natawa si James dahil sa malungkot na ekspresyon ni Miko. Tungkol kay Ellie, galit ka pa rin ba dahil sa una nating pagkikita ng treasure hunting? Umiling si Miko sa kanapayuko.
Hindi po ako galit dahil doon. Galit po ako dahil hindi pa siya nagsusorry sa akin. Ako naman po kasi talagang unang nakakuha ng golden treasure box. Pero hindi man lang siya nagsorry. So, dahil nga doon? Napakamot na lamang si Miko ng kanyang ulo dahil maging siya ay nalito na rin. Ilang sandali pa ay natawa na lamang si James. Hindi na ako mangingialam dahil away niyong pareho yan bilang mga bata. Pero kapag ramdam namin ng mama niyo na sumusobra na, talagang sisingit kami. Kaya sana magkaayos na kayo. Para naman mas ma-enjoy natin tong camp, di ba? Tumango si Miko sa kanapang ngiti, ngunit agad din itong naglaho. Baka po galit si mama sa akin ngayon dahil sa sinabi ko kanina. Nagagalit ba sa'yo yun? Kahit naman magalit siya, pipiliin ka pa rin intindihin ni mama mo. Ganun ang pagmamahal sa isang pamilya. Kausapin mo lang siya at mag-sorry ka. Siguradong gagaan na uli ang loob ni mama mo. Tumango si Miko at ngumiti. Napatayo ang bata sa pinagpagang duming na sa kanyang pantalon. Sabay na naglakad sina James at Miko pabalik sa kanilang tent. Ngunit natigil ang bata nang makasalubong nila ang isang pamilya na bagong dating lamang sa camp. Maging si James ay takang napatigil sa paglalakad at napalingon kay Miko. Nang titigan niyang lalaking nakatingin din sa bata, agad na sumama ang kanyang kutob. Miko, andito rin ba ang mama mo? Napalunok na lamang ng laway si James nang mapagtantong tama nga ang kanyang hinala. Ang mga late na dumating ay ang ama ni Miko na si Manuel at ang bago nitong pamilya. Nang makita ng bagong asawa ni Manuel si Miko, ay agad niya itong binate ng may malawak na ngiti. Karga-karga pa nitong isang batang babae na nasa 3 taong gulang pa lamang. Miko, hi! Andito din pala kayo. Hello po, Tita Claire. Nang mapansin ni James na hindi komportable si Miko ay sumingit na siya. Tara na Miko, hinihintay na tayo ng mama mo sa tent. Habang naglalakad paalis, napalingon pabalik si James dahilan upang magtamang tingin nila ni Manuel. May tensyon ng titigan nila sa isa't isa, ngunit walang nagtangkang magbitaw ng salita hanggang sa tuluyan ng nakaalis sina James at Miko. Matapos malaman ni Bri ang balita, napabuntong hininga na lamang siya. Sino pa kayang makikita ko sa camp na to? Una, ikaw. Ngayon, ang ex-husband ko naman at kasama pa ang pamilya niya. Napasapon na lamang si Bria ng kanyang noo. Hindi ka ba magiging komportable dahil sa kanila? Hindi, no. Wala na akong feelings para sa Manuel na yon. Ipinag-aalala ko lang si Miko. Kailangan niya pa bang harap-harapang makitang ama niya na nagsasayang kasama bago nitong pamilya habang kami iniwan niya sa ere? Hindi naman nakasagot si James dahil may punto si Bria. Ilang sandali pa, natigil sina Bria at James sa pag-iihaw ng hotdog nang biglang dumating si Manuel. Maging si Manuel ay tila nagulat nang makitang kasama ni Bria si James. Pasensya na Bria. Mukhang nastorbo ko pa ata kayo. Pero gusto ko lang sana kayong kamustahin dito. Balita ko na injured ka raw. Napatitig naman si Bria sa paa niyang nakabandage. Oo, pero gumagaling naman na. Minor injury lang. Nakakalakad na rin ako ng maayos. Ilang sandali pa, dumating naman si Claire, ang asawa ni Manuel, sabay mahigpit na kapit sa braso ng kanyang asawa na para bang idinidisplay niya sa harap ni Bria ang relasyon nila ni Manuel. Hi Bria! Andito rin pala kayo ni Miko. Buti naman kung ganon. Nag-alala kasi kami na baka wala kaming kakilala dito. At least hindi na tayo magiging boring, di ba? Napailing na lamang si Bria. Hi Bria! Andito din pala kayo ni Miko. Buti naman kung ganon. Nag-aalala kasi kami na baka wala kaming kakilala dito. At least hindi na tayo magiging boring, di ba? Napailing na lamang si Bria. Meron talagang ilusyon si Claire na hanggang ngayon may gusto pa rin si Bria kay Manuel. Ilang chismis na ang nakarating kay Bria na itong si Claire ay panayang paninira sa kanya sa mga kamag-anak ni Manuel, maging sa mga kakilala ni Bria. Oo naman, mabuti na ring nandito tayong lahat. Para naman may bonding tayo, 'di ba? Alanganing tumango si Manuel sa kanapabaling ang tingin kay James. Sino siya? Nakita ko rin siyang kasama ng anak ko kanina.
Napakuyom na lamang si Bria ng kanyang kamay matapos marinig ang salitang anak ko. Mula kay Manuel na siya mismong nang iwan sa tinutukoy niyang anak. Si James, boyfriend ko. Maging si James ay nanlaki ang mga mata matapos marinig ang sinabi ni Bria. Kailan pa? Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala. Matagal-tagal na rin. Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo no na ex ko nung college? Si James yon. Siguro talagang pinaghiwalay tayo para pagtagpuin uli kami ng tadhana. Napaiwas naman ang tingin si James upang pigilan ang kanyang sarili na matawa. Baka sa mukha ni Manuel na hindi nito tanggap ang kanyang narinig. Samantalang si Claire naman ay parang namumula na sa galit dahil sa reaksyong ipinapakita ng kanyang asawa. It's nice to finally meet you, Manuel. Napangiti si James bago inabot ang kamay ni Bria. Napalunok naman si Manuel ng laway. Sige. Dumaan lang talaga ako para mangumusta. Mukhang okay ka naman na tulad ng sabi mo. Tumango si Bria at kumaway din kay Manuel at Claire. Nang makalayo ng mag-asawa, sabay na natawa sina James at Bria. Nakita mo ba yung reaksyon nila? Ay nako, hindi ko talaga maintindihan ng mag-asawang yun. Mukhang may nararamdaman pa rin si Manuel para sa'yo. Base sa reaksyon niya kanina. Naglaho naman ang ngiti ni Bria sa kanapailing ito. Hindi feelings ang tawag doon. Hindi niya lang kayang makita na nakamove on na talaga ako. Hindi niya pa rin matanggap kahit na may sarili na siyang pamilya. Hypocrite talagang taong yun. Napangiti na lamang si James. Pero paano yan? Dahil sinabi mong boyfriend mo ko, kailangan na nating magpanggap hanggang sa matapos tong camp. Napalunok na lamang ng laway si Bria at napaiwas ng tingin. Hindi niya rin alam kung bakit bigla niyang nasabi yon. Marahil ay gusto lamang din niyang inisin sina Claire at Manuel na masyadong importanteng tingin sa mga sarili. Oo, wala namang mali siya sa akin yun. Ikaw ba? Ayaw mo? Kung pwede totohanin, mas maganda. Bulong ni James sa kanapahigop ng kanyang kape. Napaiwas naman na tingin si Bria. Ilang sandali pa, lumabas si Miko mula sa kanilang tent at mukhang kagigising lamang nito. Agad siyang lumapit sa kanyang ina upang yakapin ito. Bago pa man sila matulog, nagulat si Bria nang makita niyang inililipat ni James ang kanilang tent at mga gamit malapit sa kanilang pwesto. Oh, bakit andito na ang tent niyo? Siyempre, para mas magbukang makatotohanan. Boyfriend mo ko tapos ang layo-layo ng tent ko sa inyo. Does that make sense? Napailing na lamang si Bria at natawa. Nako, umi-English na naman si US boy. Hindi makapaniwalang napalingon si James kay Bria. Anong tinawag mo sa akin? US boy? Mas lalo namang natawa si Bria dahil sa reaksyon ni James. Bakit? Mali ba? US boy ka naman talaga. Doon ka nag-aral at tagtapos. Doon ka rin nagkaroon ng asawa. Napailing na lamang si James sa kamarahang pinisil ang ilong ni Bria. I'm not a US boy. Dito pa rin ako lumaki at nagkaisip sa Pilipinas. Okay, sabi mo eh. Parehong natawa na lamang sina Bria at James. Walang kaalam-alam ang dalawa na sa malayo ay nakatitig sa kanila si Manuel. Mahal, pahikuha nga yung bag ng mga gamit ni baby. Mahal? Natauhan naman si Manuel sa kaagad na hinanap ang mga gamit ng bata. May problema ba? Bakit kanina ka pa masyadong lutang? Takang tanong ni Claire. Wala. Sagot ni Manuel. Dahil sa pagdating nila Manuel at Claire, mas lalong naging malapit sina James at Bria sa mga sumunod na araw ng camp. Unti-unti ring lumambot ang puso ni Miko para kay James. Ngunit hindi pa rin tuluyang naaalis ang pag-aalala ng bata na baka muli lamang masaktan ng kanyang ina sa susunod na muli nitong buksan ang kanyang puso para kay James. Ang sabi ng mga matatanda, nandito lamang sa paligid ang babaeng yun at patuloy pa rin humihingi ng hustisya para sa kanyang yumaong anak. Pinaniniwalaan pa nga nila na lagi raw nitong tinatarget ay mga bata. Napapikit si Miko at napayakap sa kanyang ina dahil sa takot matapos marinig ang kwento ni James. Si Ellie naman ay napatili at napayakap sa kanyang manika. Tama na yan, James. Tingnan mo. Takot na ang mga bata. Natawa lamang si James habang hawak pa ang kanyang tiyan.
Hayaan nyo. Hindi nyo kailangang matakot dahil andito naman ako para protektahan kayo. Napangiwi lamang ang tatlo dahil sa sinabi ni James. Nagawa pa kasi nitong magbiro pagkatapos silang takutin sa pamamagitan ng isang nakakatakot na kwento. Napalingon naman ang mga bata sa kanilang paligid na napaliligiran lamang ng dilim at ng mga puno. Hindi po ba talaga tayo pupunta ng multo? Kabadong saad ni Miko. Bigla namang napatakbo si Ellie papunta kay Bria sa kamahigpit itong niyakap. Paano po kung kunin niyo si Tita Bria, Papa? Napailing naman si Bria at natawa. Ano ka ba, Ellie? Hindi mangyayari yon. Huwag kang magpaniwala sa mga kwento ng papa mo. Tinatakot lang kayo niyan. Mukhang hindi naman naging kumbinsido si Ellie sa sinabi ni Bria dahil patuloy pa rin ang paglingalingan nito sa paligid. Ayoko pong kunin kayo ng multo. Pwede po bang sama-sama po tayong matulog ngayong gabi? Napaawang naman ang bibig nila Bria at James dahil sa sinabi ng inosenteng si Ellie. Hindi yan pwede, anak. Paano ko ba to i-explain? Napahinga ng malalim si Bria sa kamarahang ngumiti kay Ellie. Hindi kasi pwedeng matulog sa isang kamang isang babae at lalaking hindi mag-asawa o magnobyo. Maliban na lang kung kapamilya nilang isa't isa. Kami ng papa mo, hindi kami magnobyo o mag-asawa. Kaya hindi tama na matulog kami sa isang kama. Pero, hindi naman po kayo tabi. Pangangatwira ni Ellie. Tama si Ellie, Mama. Mas malakas si Tito James. Kaya kanyang protektahan sa multo. Dagdag din ni Miko. Napatitig na lamang si Bria kay James at napabuntong hininga. Ipinapahiwatig ni Bria ang naging masamang epekto ng pananakot ni James sa mga bata. Dahil doon, humantong patuloy sila sa ganitong topic. Ilang beses na sinubukan tumanggi ni Bria, ngunit sa huli, hindi pa rin siya nanalo laban kina Miko at Ellie. Dahil mas malaki ang tent nila Bria, doon nilang apat na isipan na matulog. Dahil hindi rin papayag si Miko na makatabi si Ellie, siya ang natulog sa gilid. Kasunod niya ang kanyang ina. Tapos si Ellie at sa kabilang dulo naman ay si James. Siguradong hindi na po tayo pupunta ng multo kasi apat na tayo. Saad ni Ellie sa kangumite. Samantala, ang dalawang nakatatanda naman ay awkward lamang at hindi makatitig sa isa't isa. Ako na ang bahala sa multo na yan. Huwag na kayong mag-alala. Matulog na kayo at magpahinga. Bukas siguradong maraming mangyayari dahil last day na ng camp. Ilang segundong nabalot ng katahimikan ng tent bago nagsalita si Ellie. Kapag po ba natapos ang camp, hindi na natin makakasama uling isa't isa? Hindi na po ba tayo magkikita-kita uli? Nabigla naman sina James at Bria sa tanong na yon. Sa sobrang saya nila sa camping, nawala na sa isipan nila na nalalapit na ang katapusan ng kanilang kasiyahan. Iiwan lamang ba kaya nila ang mga masasayang alaala nila sa kanilang pag-alis? Matulog ka na, anak. Huwag mo nang isipin yan. Napatango naman si Ellie sa sinabi ng kanyang ama. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, nag-good night muna si Ellie sa lahat. Isang oras ang nakalipas, tulog na sina Miko at Ellie. Ngunit sina Bria at James naman ay parehong hindi makatulog. Bumangon si Bria at kumuha ng mainit na tubig sa thermos upang uminom ng tsaa. Lumabas siya sa tent upang magpahangin. Ngunit naramdaman din niya ang pagsunod ni James sa kanya. Hindi ka rin ba makatulog? Huwag mo sabihing natakot ka rin sa kwento ko kanina. Napasinghal na lamang si Bria sa kamuling bumaling sa labas. As if, kailan mo ba ako narinig na natakot sa multo? Napangiti naman si James saka lumapit kay Bria. Ngayon ay umiinom siya ng kape. Nagtaka naman si Bria at hindi na naiwasan pang mapatanong. Kape? Ayaw mo bang makatulog? Actually, kapag umiinom ako ng kape, mas lalo kong inaantok. Weird ba? Natawa na lamang si Bria at napailing. Buti naman at may idea ka ng weird yon. Napangiti na lamang si James saka muling napahigop ng kanyang kape. Yung tanong ni Ellie kanina, anong tingin mo doon? Napayuko naman si Bria. Sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Hindi niya maiwasang pag-isipan ang tanong na yon. Dahil hindi na rin maipagkailan ni Bria
sa kanyang sarili na ayaw niyang basta na lamang maiwan sa camping site ang mga alaala nila ni James. Gusto niyang magpatuloy ito. Sa madaling salita, in love na si Bria. In love na uli siya kay James. Ngunit hindi alam ni Bria kung paano haharapin ang mga nararamdaman niya. Natatakot siyang panandalian lamang ang lahat at baka magkaroon ng malaking pagbabago kapag nasa labas na sila ng camp at bumalik na sa normal nilang mga buhay. Na baka ang muling pakikinig sa kanyang puso ay magdulot pa ng masamang epekto sa anak nila ni James. Ngayon kasi, hindi na lamang ang kanilang mga sariling kanila nilang aalahanin. Bilang isang mga magulang, ang lahat ng kanilang desisyon ay makakaapekto sa kanilang mga anak. Sa kung paano sila lalaki, kung paano sila mamumuhay, at kung paano sila ituturing ng mundo. Sa totoo lang, natatakot ako. Kapag nagkamali ako, hindi lang akong maapektuhan, pati si Miko. I still like you, Bria. At kung ako ang tatanungin, gusto ko magpatuloy ang kung anong nabuo natin sa camp na to. Alam kong wala akong karapatan na hingin yun sa'yo dahil minsan na kitang binitawan nung mga panahong nasa akin ka na. But believe me, Bria, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon kung sakaling mabigyan man ako ng kahit na napakaliit na pag-asa. Kung ikaw, natatakot na muling gumawa ng malaking desisyon. Ako, natatakot ako na muling magsisi kung papakawalan pa uli kita. Napalingon si Bria kay James dahil sa mga sinabi ng binata. Ibinaba niyang kanyang tsaa upang mas maayos na makapag-isip. Saka napasapo sa kanyang noo. Lumapit naman si James sa kanya sa kamarahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Bria bago halikan ang dalaga sa labi. Sinasabi ng isipan ni Bria na dapat niyang itulak palayo si James, ngunit hindi yon ang isinisigaw ng kanyang puso. Sa mga pagkakataong yon, tuluyang nanalo ang nararamdaman ni Bria sa kanyang isip. Nang ipaglayo nila ang kanilang mga labi, marahang ngumiti si James. Si Bria naman ay napayuko lamang at halos hindi makapagsalita. Marahan namang bumulong si James. Mahal mo rin ako. Ilang beses na napailing si Bria at napapikit na lamang. Papasok na ako. Dire-diretso namang pumasok si Bria nang hindi na hinihintay pa ang sagot ni James. Napahawak na lamang siya sa kanyang labi. Saka binalot ang kanyang sarili sa loob ng kumot habang ikinakalma ang kanyang dibdib na parang tambol na ngayon sa sobrang lakas ng pagtibok. Samantala si James naman ay agad na nagsisi sa kanyang ginawa. Tingin niya, masyado siyang naging mabilis at hindi nagustuhan ni Bria yon. Nasapon na lamang ni James ang kanyang ulo sa pag-iisip na sinayang niya na naman ang nag-iisang pagkakataong binigay uli sa kanya. Nang bumalik si James sa loob ng kanilang tent, natutulog na si Bria. Nakatalikod ang dalaga sa kanyang gawi. Ngunit sa kabila nito'y sinubukan pa rin ni James na kausapin ang dalaga kahit na hindi na siya nito naririnig. I'm sorry, Bria. Hindi mo kailangang ma-pressure sa mga sinabi ko. Rerespetuhin ko ano man ang magiging desisyon mo. At kung ano man ang tingin mong mas makakabuti. Pasensya na ulit. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si James at ipinikit na rin ang kanyang mga mata upang makatulog. Kinabukasan, halos hindi magkatinginan sina Bria at James sa isa't isa. Nagpatuloy ang awkward na tensyon sa pagitan ng dalawa hanggang sa pinakahuling activity ng summer camp. Ipinaghiwalay ang mga nakatatanda sa mga bata, ngunit pareho lamang sila ng kanilang mga kailangang gawin. Naatasan sila na humanap ng partner. Sa dako ng mga bata, dahil walang ibang kaibigan sina Ellie at Miko, matapos makahanap ng pair ang lahat, naiwan lamang sina Miko at Ellie na walang kapartner. Lumapit naman sa kanilang host. Oh, Miko at Ellie! Kayo na lang ang maging partner. Sakto kasing magkasama naman kayo ng isang linggo dito sa camp, diba? Tila may ngiting ipinapahiwatig pang host sa mga bata. Marami naman kasing nakapansin ang pagiging malapit ng mga magulang nila Ellie at Miko sa isa't isa. Sige na, pumunta na kayo doon at kayo na ang magiging magpartner. Sa kabilang banda naman, alinlangan na napayuko lamang si Bria. Hindi niya alam kung magiging magandang ideya na piliin si James na maging kapartner.
Ngunit wala naman siyang ibang pwedeng ayain na maging partner. Pwede ba tayong maging magpartner, Bria? Napataas ng tingin si Bria nang marinig niya ang boses ni Manuel. Ang asawa mo? Nasaan? Masama ang pakiramdam ni baby kaya hindi muna siya sumama. So, pwede ba? Mukhang nag-iisa ka pa kasi. Wala rin akong ibang kilala dahil late kaming dumating dito sa camp. Napabuntong hininga na lamang si Bria. Ngunit bago pa man siya makatangi kay Manuel, agad na hinawakan ni James ang kanyang kamay at tumayo sa harapan ni Manuel upang humarang. Nakalimutan mo na atang andito rin ako. Sorry Manuel, may partner na si Bria. Napailing lamang si Manuel sa kanapatitig kay Bria. Sige. Mauna na ako, Bria. Hanap na lang ako ng ibang makakasama. Umalis naman si Manuel tulad ng kanyang sinabi, ngunit panay pa rin ang pagtatapon nito ng mapang-asar na mga ngiti kay Bria. Pumunta na tayo doon. Mukhang magsisimula ng laro. Papayag ka ba talaga kanina? Natigil si Bria sa paglalakad, saka takang napatitig kay James. Kanina. Papayag ka ba sanang maging partner siya? Hindi. Ikaw ang gusto kong maging partner. Pero hindi ko alam kung paano ako lalapit sa'yo. Malinaw na ba? Unti-unti namang napangiti si James dahil sa sinabi ni Bria. Napaiwas naman ang tingin ng dalaga. Nagtungo na rin sila nang magsimula ng magpaliwanag ang host. Ang susunod at huling activity bago sila umuwi ay isang simpleng sharing kasamang kanilang mga partner. Sa activity na yon, sasabihin nila ang pinakamasayang pagkakataong nakasama nila ang kanilang partner sa camp. Magsasabi rin sila ng isang message para sa kanilang partner. Maaaring maging isa itong paghingi ng tawad o pasasalamat sa mga masasayang alaala na nabuo nila. Nang marinig nila ito, sina Ellie at Miko ay parehong napatitig sa isa't isa. Nang magsimula ang activity, ilang minutong lumipas bago may naglakas loob na nagsalita kina Miko at Ellie. Sorry kung inago kong golden treasure box na nakuha mo. At kung naramdaman mo na gusto kong agawin ng mama mo, hindi ko naman siya gustong agawin. Gusto ko lang maramdaman kung paano magkaroon ng mama. Marahang umiti si Miko. Sorry din kung naging masungit ako sa'yo. Napangiti si Ellie kay Miko at sinuklian naman ni Miko ang ngiti ni Ellie. Bati na tayo? Pwede na ba kitang maging kuya? Paninigurado ni Ellie at tumango naman si Miko. Anong pinakamasayang memories mo dito sa camp? Muling tanong ni Ellie. Hindi naman na nag-isip si Miko at agad na itong may sagot. Pinakamasayang alaala ko tuwing naririnig ko si Mama na masayang tumatawa kasama si Tito James. Parang wala siyang problema at walang inaalala pag ganun sila kasaya. Napangiti si Ellie saka excited na paayos ng kanyang upo. Ako naman, ang favorite ko yung nung ginamot ni Tita Bria ang sugat ko. Nung sinabi niya sa akin na special ako, sobrang saya ko nun. Napagtanto naman nila Ellie at Miko sa pagkakataong yon ng isang bagay. At ito'y ang katotohanan na pareho nilang gusto na magkatuluyan ang kanilang mga magulang. Pero ang pinakamalungkot na memory ko sa camp ay nung nag-away tayo at nagalit ka sa akin dahil tingin mo inago kong mama mo. Dahil kasi doon nalungkot si Tita Bria. Kung hindi siguro ako umasa, sana hindi tayo mag-aaway nun. Napailing si Miko. Ako nga mali doon dahil nalungkot si Mama sa ginawa kong pag-walkout. Ako naman, yun din ang pinakamalungkot kong memory. Pero dahil kay Tito James, may natutunan ako sa araw na yon. Matapos i-share ang kanilang mga masasaya at malulungkot na alaala at higit sa lahat, pagkatapos nilang magkaayos, inilahad ni Ellie ang kanyang pinky finger kay Miko. Mag-promise tayo na susuportahan natin ang mama at papa natin simula ngayon para mapakinggan na nilang totoong sinisigaw ng puso nila at hindi na nila pigilan ang sarili nila dahil sa atin. Tumango si Miko sa kangumiti. Inilahad niya rin ang kanyang pinky finger kay Ellie upang sumumpa rin. Pinky promise! Saad ni Miko na siyang mas nagpalawak naman ang ngiti ni Ellie. Sa kabilang banda naman, sina Bria at James ay nasa pareho ring sitwasyon at halos hindi makapagsalita.
Mabuti na lamang at sa wakas ay binasag rin ni James ang katahimikan. Patawad sa ginawa ko kagabi. Alam kong off limits yon. I'm sorry. Anong gagawin mo kung talagang nagalit ako dahil doon? Lalayo ka ba? Kinabahan naman si James dahil sa sinabi ni Bria. Bukod kasi sa matalim nitong pagsasalita, seryoso rin ang mukha nito. Hindi. Hindi ko kaya yon. Bakit? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Ganun ka ba kagalit sa akin? Hindi mo kaya? Bakit? Napalunok naman si James. Imbis na nasa isang sharing activity, pakiramdam niya nasa isang interrogation siya. May gusto ko sa'yo. Mahal na nga kita eh. Tulad ng sabi ko, gusto kong manligaw. Papayag ba ako na mawalan agad ako ng chance kahit na hindi pa ako nakakapagsimula? Napayuko naman si Bria at napailing. Kabado namang inabot ni James ang kamay ng dalaga, ngunit bigla naman itong natawa. Bakit? Huwag ka namang ganyan. Mas lalo kong kinakabahan. Napaangat ng tingin si Bria kay James, saka napangiti. Paano naman kita may iwasan kung ganyan ka? Palagi mo akong nagagawang pangitiin kahit na sang sitwasyon man tayo naroroon. Anong ibig mong sabihin? Napaayos ng upo si Bria saka mas lalong lumapit kay James. Ang pinakamasayang alaala ko ay yung gabi na kinantahan ko kayong lahat habang nakapalibot tayo sa campfire. Bumalik sa akin yung mga alaala ng kabataan natin kung saan ang gaan-gaan ng buhay sa tuwing kumakanta tayo't tumutugtog ng gitara. Doon ko rin unti-unting nare-realize ang muling pagsusuway ng puso ko sa isip ko. Ang pinakamalungkot ko namang alaala ay yung nakita kong reaksyon ng anak ko nang makita niyang kasama ng papa niyang bago niyang pamilya. Pakiramdam ko, nadurog din ako kasama ni Miko. Napaayos naman ng upo si James. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ni Bria. Ang pinakamasayang alaala ko ay nung nakita uli kita dito sa camping site. Ang tagal kong inaalala kung nasan ka na ba ngayon. Kung masaya ka ba, kung galit ka pa rin ba sa akin. Nung nakita kita nung unang araw ng camping, hindi lang basta saya yung naramdaman ko. Nakaramdam din ako ng gaan ng loob, ng peace. Para bang nakahinga ako ng malalim. Ang pinakamalungkot na memory ko naman ay nung nag-walk out si Miko. Dahil nahalata niyang intensyon ko sa'yo at hindi niya tanggap yon. Sa totoo lang, muntik na akong sumuko ng mga araw na yon. Natakot ako na baka makasira lamang ako sa relasyon niyo ni Miko. Pero mabuti na lang hindi na ako nagpadala sa kahinaan ko. Dahil ayaw ko ng pangunahan ng takot ng pagmamahal ko sa isang tao. Tulad na lang ng nangyari sa atin nun, Bria. At ang message ko naman sa'yo, sana magpatuloy ka sa pagiging masaya. Kayo ni Miko. Kahit na kasama na rin ang pag-iwas sa akin. Kung tingin mo makakadisturbo lang ako sa kapayapaan niyo. Hindi naman natapos si James sa pagsasalita dahil bigla siyang hinalikan ni Bria sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makagalaw sa gulat. Maging ang ibang campers ay napalingon sa kanila. Kasama na rin si Manuel. Napayuko si Bria upang sandaling i-recover ang kanyang sarili mula sa hiya. Ngunit pinili niyang harapin si James at ngumiti. Pwede na ba yun bilang message ko sa'yo? Anong ibig sabihin nun? Sorry, magulo na ang isip ko. Lalo na ngayong hinalikan mo pa ako. Ibig sabihin nun, ibinabalik ko kung anong nararamdaman mo para sa akin. Mahal din kita, James. Sinubukan kong iwasan pero ayoko nang lokohin pang sarili ko. Pumapayag na akong maligaw ka sa akin pagkatapos itong camping natin. Agad namang napangiti si James matapos marinig ang mga salitang yon. Napasigaw pa siya at naghiyawa naman ang kanilang mga kasamahan dahil sa kilig. Si Manuel naman ay napayuko na lamang at marahang napangitit, tinanggap na lamang ang kasiyahan ni Bria. Sa katunayan, gusto niyang maging partner sana si Bria upang maayos nang humingi ng tawad sa kanyang nagawa noon. Napagtanto ni Manuel na wala nang rewind ang mga nagawa niyang desisyon. Ngunit ngayon, narealize niyang hindi niya rin pala karapatang humingi ng tawad kay Bria na walang ginawa kundi ang maging mabait sa kanya noon.
Alam niyang walang galit si Bria sa kanya, ngunit mas gagaan ang loob ni Manuel kung alam niyang galit si Bria sa kanyang nagawa. Pagkatapos ng camp, nagpatuloy sa pagkikita sina James at Bria. Sumakto namang nailipat si Bria sa accounting firm ng parehong kumpanyang pinagtatrabahuan ni James bilang isang civil engineer. At dahil doon, ay mas nagkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Sina Elle at Miko naman ay tuluyan na ring itinuring ang isa't isa bilang tunay na kapatid. Magkasama silang pinalaki nila James at Bria at simula nang maging official ang relasyon ng kanilang mga magulang, ang mga puso nilang dati nangungulila sa pagmamahal na hindi nila mahanap ay napunan rin at sumobra pa nga. Ikinasal sina Bria at James pagkatapos ng 2 taong pagiging magnobyo at nobya. Pagkatapos, lumuwas sila ng ibang bansa kung saan nakahanap sila ng maayos na trabaho. Doon na rin pinalaki at pinaaral sina Ellie at Miko. Alam mo kuya, kung hindi mo sasabihin kay Ann na gusto mo siya, uunahan ka talaga ni Pretty Boy. Markahan mo ang teritoryo mo. Napakunot ang noon ni Bria habang abala siya sa pagluluto. Kasama niya ang kanyang asawa na tulad niyang nakikinig rin sa usapan ng 17 years old na sina Ellie at Miko na mukhang napakaseryoso. Pumukaw ito sa atensyon ni Bria dahil mukhang tungkol ito sa isang babae. Paano kung hindi pala niya ako gusto? Kung mangyari man yun, siguradong lalayuan niya ako. Torpe mo naman, kuya! Napalingon sina Elle at Miko sa kanilang kapatid na si Bernard na busy lamang sa paglalaro sa kanyang tablet. Huwag ka nga makikinig sa usapan ng matatanda, Bernard. Ikaw talaga. Marahang suway ni Miko. Paano ka bang hindi maririnig? Kahit naman po ayaw kong makinig. Rinig na rinig ko pa rin po kayo dahil ang lakas ng boses nyo. Tingin niyo po, pati sila mama at papa nakikinig. Agad namang napaiwas ng tingin ng mag-asawa sa kanyang panggap na may ginagawa upang hindi sila mahalata nila Elle at Miko. Tanggapin mo na lang kuya. Tama si Bernard, torpe ka talaga. Para kang si Papa nun. Hindi makaamin na may gusto pa rin siya kay Mama. Sus, kailangan ko pang magpakit nun para lang mapalapit sila. Pinitik naman ni Miko noon ni Ellie dahilan upang mapaaray ito. Natawa naman si Bernard at napatakip ng kanyang bibig. Nako, kayong tatlo, tumigil na kayo. Eto, kumain kayo ng cookies at juice. Baka sakaling lumamig ang ulo nyo at makapag-isip ng maayos ng si Miko. Sino ba kasi si Ann at yung si Pretty Boy na tinutukoy nyo? Alanganing napaiwas ng tingin si Miko, kaya naman si Ellie nang naglakas ng loob na magsalita. Mama, Papa, si Ann, best friend ni Kuya na matagal niya na pong gusto. Pero may nanliligaw kay Ann ngayon. Tinawag ko po siyang Pretty Boy kasi campus crush siya. Mula sa pamilya ng mga politicians at sobrang gentleman. Ngayon itong si Kuya natatakot na masapawan pero ayaw naman pong umamin. Hindi mo pa nga nasusubukan kung ano na lang iniisip mo. Napatango si Ellie bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Bria. Lumapit naman si James kay Miko. Anak, sabihin mo lang kung anong totoong nararamdaman mo. Maging totoo ka lang. Maalay natin, naghihintay lang din pala si Anna umamin ka. Kung tanggihan ka man niya, at least wala kang pagsisisi dahil sinubukan mo. Napahinga ng malalim si Miko at napangiti. Maraming salamat po, Papa. Gagawin ko pong sinabi niyo. Tumango si James at proud na tinapik ang balikat ni Miko. Bigla naman silang niyakap ni Bria ng mahigpit dahilan upang magtawanan sila. Nako, nagbibinata ng anak ko. Parang nitong nakaraang linggo lang nung si Ellie umiiyak kasi may nililigawan ng crush niya. Nagtawanan naman ang lahat at bumusangot si Ellie. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Huwag kayong masyadong mabilis na lumaki. Baka mamaya, iiwan niyo kami ng papa niyo dito sa bahay ng maaga. Mama, hindi mangyayari yun. Habang buhay akong titira dito. Mahal na pong rent ngayon, lalo nang magpatayo ng bahay. Nagtawanan naman sila sa sinabi ni Miko. Pero seryoso, Mama. Hindi namin kayo basta-bastang iiwan. Kahit na sabihin nating magkaroon man kami ng pamilya. Bubukod kami pero madalas pa rin namin kayong bibisitahin. Kayo kaya ang bumuo sa kung ano kami ngayon. Maging si Bernard ay napangiti dahil sa magagandang mga sinabi ng kanyang kuya. Naluluhan namang niyakap ni Bria sina Elle at Miko.
Dumalo naman sa kanila si James at Bernard. Mahal na mahal namin kayo ng papa niyo. Kahit na anumang mangyari, andito kami palagi para sa inyo. We know, Ma. Kaya mahal na mahal din po namin kayo. Sagot naman ni Ellie. Napangiti si Bria sa kanapapikit na lamang. Naramdaman niya ang paghawak ni James sa kanyang kamay. At dahil doon, mas gumaan ang puso ni Bria habang nasa kanyang bisig ang kanyang pamilya na marami mang imperfections, sama-sama pa ring nilalagpasan ang lahat ng may pagmamahal at pagkakaisa.